Dalaygo ng mga Dios, salamat nga ikaw naghatag kanamo sa kinabuhi. Salamat nga ikaw naghatag kanamo sa grasya. Salamat nga ikaw padayon nga naghatag kanamo sa gugma. Niningatak na o Dios kay magahimo sa pagtuon sa imong pulong. Tabangi kami nga among tagsatagsa ka makasing-kasing, mahimo nga maandam sa imuhang pulong kanamo niining taknaa sa kagabion. Taguya ko sa imong cross aron ikaw ang among maila, ma-focus, mahimong attractive sa among pagsimba ning taknaa. Amo kintugyan na kanimong tanan sa ngalan ni Jesus. Amen. The walls that needs to be broken. Usa ka revivalist ug usa ka evangelist nga si Leonard Ravenhill 1907 to 1994 siya nagkinabuhi higala, usa ka British Christian evangelist. Ingon siya sa iyahang usa ka libro. Ingon siya, without exception, all true revivals of the past began after years of what? Agonizing, hell-rubbing, earth-shaking, heaven-sent intercession. The secret to true revival in our day is still the same. Iyahang gina-emphasize sigala nga ang pinakasekreto sa tinuod nga revival nga kakitabo sa pipila ka makatuigan nga nilabay is actually intercession. Gitawag na siya prayer. Ang pag-ampo mo ay pinaka-root or pinaka-hinungdan nganong na ay revival nga mahitabo. Ug ingon siya, dili lang na para kaniadto, para pud na kanato karon. Amen? Subot pasabot ang pinaka-sense or pinaka-prime nga reason nga nung maabot ang revival is because somebody pray for revival. Naay nagpray sa revival. Pero ang pangutana karon igsoon, unsa man daening revival? What is revival? Sa usa ka book ni Ellen White sa Review and Herald February 25, 1902, ingon siya, revival signifies a renewal of spiritual life, a quickening of the powers of mind and heart, a resurrection from spiritual death. Kung imong tan-awon kini siya galag, gitagaan tag three major nga definition ni Ellen White sa revival. Number one, ingon siya, revival is a renewal of spiritual life. Usa ka pag-renew sa ato ang pagkinabuhi diha sa pagkakristohanon. Ako ning research unsa ning renewal of spiritual life. Ingon din higala. Spiritual renewal is a transformative process that Christians embark upon to rejuvenate their spiritual lives. It involves the deliberate effort to draw closer to God, shedding old ways, and adopting a renewed mindset in alignment with His will. Kung yung tanaw ng word nga rejuvenate, literally means, kana sa higala, is to make young again and can imply a restoration of physical or mental strength or a return to a more youthful, healthy condition. Kung imuhaning tanawon in a very perspective nga ikaw nga nangalagad, kanang rejuvenate, ang revival do kuno is i-rejuvenate imuhang kadasig sa una nga imuhang naagyan. Amen? But pasabot, kung karon naghinay-hinay kag kaluya, kung karon nawala ang imuhang desire for prayer, kung karon nawala ang imuhang desire for Bible study, kung karon nawala ang imuhang desire pagsimba, revival will rejuvenate you nga ikaw mahimo nga dasig again. Nga ikaw mahimo nga ma-active again sa imuhang spiritual life. Ikaw madasig again sa imuhang Bible study. Usahay and many times higala, muadto siguro to sa church pero ang ato ang spiritual life gatinga. Usahay ang ato ang Bible reading wa na kay nato natagaan og pagtagad. The sense of revival is ibalik kadto nga desire, ibalik kadto nga gugma nga ikaw mubalik sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, mahimo nimo nga desirous na usab ug attractive na usab ang pag-ampo diha sa imong personal nga life. I-rejuvenate niya, himuon niya nga ikaw mahimo nga dasig na pod pagbalik. Now, sa Romans 12 verse 2 ingon dinhi, and be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. So the first definition nga ito makita sa revival is i-renew niya ang ato ang mind. Nga sa mga times nga murag wala nay sense or wala nay kanang padulngan ang ato ang pagpangalagad. Murag okay na lang kaayo nga murag di na ta makaampo. Murag okay na kaayo nga dili ta
Bible study, okay na kay nga dili ta siguro maka-share sa ato ang faith. Then the Bible says, atong i-renew atong mind. We need to ask for the Holy Spirit nga kining atong mind mahimo nga ang iyahang focus every single day naa diha sa atoa nga manlalalang. Naa diha sa atoa nga Dios. So number 1 nga ato nakita sa 3 definition of revival, renewal of spiritual life. Ikaduha, quickening of the powers of mind and heart. Kining quickening a word, it means vitality, it implies awakening or acceleration. Kung nagdala kag sakyanan or kung nag-drive kag sakyanan, para mudagan imong sakyanan, tamakan nimo ang unsa? Accelerator. Aron nga mudagan imuhang sakyanan. Well, revival, higala, nag-ingon nga, kini di ang revival to quicken the powers of mind and heart. Kining quickening is iyahang i-accelerate ang imuhang minds to do the will of God. But pasabot igala, para nga mudagan ang atong spirituality, mudagan ang atong spiritual life, mo-grow ang atong spiritual life, mahimo ta nga blessing sa atoang community, kinahanglan ang atong mind and heart ma-accelerate diha sa desire sa pagdala og hamiling kalag diha kang Kristo. Ingon pa din how about powers of mind and heart? Mind represents our intellect, our thoughts, our reasoning. Quickening the minds involve gaining clarity, insight, and mental agility. Buot pasabot igsoon sa diha nga ma-revive ang usa ka person, naa siya focus, naa siya focus nga dili gyud nga madali ra divert sa any nga mga diversion ning kalibutan. Naa siya mission nga focus higala. Heart symbolize sa emotion, symbolize sa intuition, spiritual depth. Buot pasabot ang quickening the heart involves experiencing profound feelings, empathy, and connection. Diri mo abot ang imuha nga desire diha sa pagpangalagad, diha sa pagdala og hamiling kalag, naa kay heart to win souls for others. Not just only for those people nga wala pa sa kahayag, apan to those people nga even na as a church nga nagtinga sa ilahang spirituality. Nga nagtinga sa ilaha nga kahimtang sa spirito hanon. Naatay kaluoy diha kanila. This is revival. Well, ikatuloy zon. By the way, before pa na, ingon sa Philippians 4 verse 8. Finally, brethren, whatsoever things are what? True. Whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, think on these things. So, mo ni ang pag-rejuvenate sa ato ang spiritual life. Nga ang ato ang mind, mahimo nga tinud-anay ang pagsimba diha sa Dios, tinud-anay ang iyang focus nga mga lagad diha sa Ginoo. Mahimo siya nga honest, mahimo siya nga just, mahimo siya nga pure, mahimo siya nga lovely, mahimo siya nga naa siya good report, tanan niya nga paghimuon makapahimaya diha sa Dios. Our high calling 248 paragraph 4 it says, let us turn away our what, everyone? Eyes from beholding the what? The imperfections of those who are in where? In the church. But who have not the likeness of Christ? Let us thank God that it is our privilege to turn away our eyes from these defective Christians and look upon those who are truly devoted, who are doers of the word, and who in life and character bear the image of the divine. And above all things, thank God that it is your privilege to look upon Christ, the perfect pattern. Amen? But pasabot, ingon sa Ellen White Higala, nga sa church siguro, makita nimo ang lahi-lahi nga mga defective Christians. Yes or no? Yes, na yung mga defective Christians Higala. Bisan pag-asa ka nga church, makita mo na ilahi nga mga kalayhon ang mga nangalagad. But Ellen White says, turn away your eyes from these defective Christians and focus on the perfect pattern, Jesus Christ. Amen? Kaya nga nagzon, ang hinungdan, nga nung usahay, dili ta mo grow sa atong spirituality because we keep on looking to those defective Christians nga dili man makatabang sa atong growth.
Instead, sa diha nga mutanaw ka kang Christ, makita nimo nga ikaw layo pa diha kay sa iyaha, and then you ask for help and you ask for grace and mercy, and tabangan ka sa Ginoo sa imuhang growth diha sa pagpangalagad. Ingon sa Ellen White, let us turn away our eyes. Padayon pa din ingon siya, everything that causes us to see the weakness of humanity is in the Lord's what? Purpose, to help us to look to Him, and in no case put trust in man or make flesh our arm. We become changed into the image of that which we dwell. Then how important to open our hearts to the things that are true and lovely and of good report. Kaya mo tanaw mo ni siyang komentary ato nga verse sa Philippians 4 verse 8 nga sa atong pagpangalagad naay mga times nga ialaw sa Ginoo nga naa ka sa situation nga makakita kag lahi-lahi nga mga defective Christians, lahi-lahi nga mga challenges imong kinabi. And the Lord purposed that sa imuhang kinabuhi aron ikaw higala mutubo og ikaw makabalo unsaon pagtutok diha kang Kristo. Looking upon Jesus, the author and the finisher of our faith. So sa atong pagpangalagad, daghan tag lahi-lahi nga mga giagian. And many times atong pagpangalagad makaingon ta nga tungod ani nga situation naluya ang akong pagpangalagad. Tungod ani nga kahimtang naluya akong pagpangalagad. Tungod ani nga tawo nangaluya ang akong pagpangalagad. Tungod ani niya di na ko ganahan moadto sa church. Higala revival is this. Bisan pag-unsa kadaghan ang imo nakita nga defect sa church, you will still go to church and look upon Jesus. Magmaningkamot gihapon nga mga nangalagad because ang imong gisimba is walilain si Christ, the author and finisher of our faith. Ikatulo, nga definition sa revival, a resurrection from spiritual death. Revelation 3:16 and 17, ingon dinhi, so then because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Because thou sayest, I am rich and increased with goods, and have need of nothing, and knowest not that thou art wretched, and miserable, and poor, and blind, and what? Naked. Familiar kita ani nga verse? And this verse gi-describes sa end-time church. Nga ang end-time church, naa sila'y sakit nga gitawag nga unsa? Lukewarm. Kini nga sakit, kung imong tan-awon gyud ang pinaka-ugat niini, this is about self-sufficiency. Nga naghuna-huna nga, okay na ko, wala na ko'y kinahanglan. I already have 28 fundamental belief. Kamemorize na ko sa Bible, nabasa na ko na from cover to cover. Daghan ako, present ko always sa Sabbath school, always ko present sa church. So self-sufficiency isa sa problem sa end-time church. Ang lukewarm. Sa Testimonies Volume 8, page 21, ingon dinhi, the promise of the Spirit is a matter little thought of, and the result is only what might be expected. Spiritual drought, spiritual darkness, spiritual declension, and death. Minor matters occupy the attention, and the divine power which is necessary for the growth and prosperity of the church, and which would bring all other blessings in its train, is what? Lacking, though offered in its infinite plenitude. Igsoon ang Ginoo naghandom nga madawat sa iyahang katawhan ang promised blessing nga mao ang Holy Spirit. And this Holy Spirit will ignite our hearts nga kita mahimo nga effective instruments sa pagdala og hamiling kalag diha sa tiilan sa Ginoo. Not just only mahimo nga powerful ang atong preaching, but also mahimo nga powerful ang atong lives because others will see Jesus in our very lives. And the power of the gospel is not more on how you preach and how good you preach. It's all about how you preach and how you live the truth that you are preaching. Amen? Buot pa sa batigsoon, dali kayo mahimo tanga stumbling block if we are just only preaching but not living what we are preaching. Revival will cover all of this aspect. Nga ang atong pag-preach, mahimo ka nga powerful sa pag-preach, and also your life will become a powerful lives to others because ang ilang nakita, dili na ikaw. Wala na ang self. Si Jesus ang ilang nakita sa imuha nga kinabuhi. And it would haum siya sa imuhang gisulti o sa imuhang gibuhat.
And so, ingon ang Biblia and Ellen White, ang reason nga nung wala kaay ni siya, nadawat nato nga blessing because naay something sa atong life that needs nga ma-remove. Siguro na ay wall sa ato ang mga lives nga kinahanglan mawala before the Holy Spirit can really work at makagamit siya kanato nga effective instrument in the end time. And so because of this condition higala sa end time church, ang pangutana, so what is the greatest and most urgent need of God's people in the end time? Unsa man ang pinaka-greatest and most urgent nga need nimo ug nako nga nangalagad niini ginapos nga kapanahunan? Well, the answer is found in Selected Messages Book 1, page 121. Atong basahon, ready go. A revival of true godliness among us is the what? Is the greatest and most urgent of all our needs. Now, let me ask you mga igsoon, nanginahanglan ba mo revival? Nanginahanglan ba tag revival? And so if you sense nga nanginahanglan kag revival, then we need to acknowledge nga ako nanginahanglan og spiritual renewal. Then kinahanglan to ma-acknowledge nga well, ang akong powers of mind dili ing ana ka active for evangelism, dili ing ana ka active for God. So I need spiritual revival. I need revival because nagtinga ang akong spiritual nga life. I need spiritual revival because wala na ko'y gana nga mubasa sa Biblia. I need revival because wala na ko'y gana nga muampo. Wala na ko'y gana muadto sa simbahan. I need revival. Higala, the reason why God says, it is your greatest and most urgent of all your needs. Kay kung kini mawala sa atong kahimtang, sa atong spirituhanon, sa atong kinabuhi, higala, ang atong salvation is at stake. Food nga imong ginakaon every single day is just temporary. But the food nga naa niining libro haigsoon will lead you eternally. Amen? Bisan unsa nga atong ginahimo ning kalibutan na everything is just temporary. But the only eternal higala is when we make this word of God become real sa ato ang kinabuhi. Mahimo nga alive siya sa atong mga kinabuhi. And that's why God says, mauni ang imong pinaka-greatest nga need in this end time. You need revival. Kinahanglan mahimo nga attractive always ang word of God sa imuhang life. Kinahanglan mahimo nga attractive always ang prayers sa imuhang life. And sometimes, many times sigala, usahay kung kapoy na ta, di na ta kaampo. Yes or no? Usahay mo, ingon lang ta mo, justify ta sa Ginoo nga Ginoo, kabalo na kaon sa akong i-pray, matulog na ko. But if you look at Jesus, bisan pagkapoy kaysa sig pang-ayo sa mga katawhan, naagud siya time for the Father. He prayed an even whole night prayer. So kung kita nanginahanglan og revival, kung kita giingnan nga this is your greatest and most urgent of all our needs, we need to acknowledge nga I am weak, I am nothing. Without the revival nga mahitabo sa akong life, dili ko makahimo, Lord, sa pagpadayon sa buluhaton. We preach niini nga mga subject many times. We are doing revival upon revival, week of prayer upon week of prayer, but revival is not just a program. Revival is something nga atong ma-experience sa ato ang kinabuhi. Amen? Revival is something nga mo transform sa atong lives. Nga bisan pagdili na kasuguon, you will just go because you are being moved by the Holy Spirit. You are being revived. Nga bisan pag naay mga panahon higala nga nasilo ka, but you will still continue to serve the Lord. Revival is not something that we are doing as a program. Revival is something that we experience in our lives. Something nga atong ma-experience diha sa pagbasa sa Biblia, diha sa ato ang pag-ampo sa ato ang manluluwas. Although God wants to bestow this revival, the question would be, unsa man ang mga hindrances of this promised revival? Nabay hindrance ang revival nga mahitabo sa atong kinabuhi? O yes, naay hindrances sigala. Unless dili ni mawala nga mga hindrances sa atong life, then we will never be revived. It says in Last Day Events 190 paragraph 1, when the laborers have an what?
abiding Christ in their own souls. When all what? Selfishness is dead. When there is no rivalry, no strife for the supremacy, when oneness exists, when they sanctify themselves so that the love for one another is seen and felt, then the showers of the grace of the Holy Spirit will just as surely come upon them as that God's promise will never fail in one jot or tittle. Amen? But pasabot igsoon, ang hindrance dahil sa revival nga ready na ibisto sa Ginoo sa church, sa atong personal nga mga lives, is ang selfishness, rivalry, ang strife. Samtang kining tanan, nag-reign sa atong mga kinabuhi. God is working to remove this sa atong lives. God is working to remove this sa church aron ang promised blessing, ang Holy Spirit makahimo sa pagdwell sa each heart sa mga individual nga mga believers. So ato nakita nga ang hindrance sa revival, pride, selfishness, kining rivalry, kining away-away, na ay competition sa atuang mga kauban sa church. Strife is also one of the hindrances. Na usa ka isa sa mga offshoot dito sa Mindanao, ingnan ko niya, tanawa gani ang church. It's Babylon. You see, mention niya ang lahi-lahi nga mga sins sa church, daghang apostasy na daw kayo. And I asked him, how do you know? Nga mo na gid ni siya ang Babylon. And daghan siya gipang sulti, din akong gibasa ang sa quotation ni Ellen White. Ingon ko, the church is about to fall, but it will never fall. But pasabot igsoon, bisan pag-unsa imong nakita nga kadaot sa church, bisan pag-unsa imong nakita nga daghan kay mga apostles nga imong nakita sa church, igala lahi-lahi nga mga problems imong nakita, yes, imong na makita. But I'd like to tell you honestly, it will never fall. The Lord will work it out og iyahang himuon, isulbaron kini nga problem nga nasa church through revival. Through revival. Higala, if you think nga mo go out ka sa church because daghan nakaigsin ang church, think twice. Dili ikaw ang musulbad sa problema sa church. It's God who will solve the problem. Siya ang muhatag ani og solusyon higala. So how this promised revival come? Unsaon man pag-abot ani niya ang sikreto. Daghan kay ta stress na sira kita, unsaon man yung mga membro, unsaon may daghan kay tag mga huna-huna, unsaon gid ang church, especially ang mga leaders, daghan kay mga plans, pero dili mo work ang plan because walay participation. Daghan kay tag ngani nga mga doubts and daghan kay ngani nga mga challenges. Pero ang tubag nga sulti ni Ellen White, Selected Messages, Book 1, page 121, ingon siya, a revival. You want your church to be revived? Gusto ka nga ma-revive? Ingon siya, a revival need be expected only in what? Answer to prayer. But pasabot igsoon, kung wala ka nag-pray for revival, there's no revival nga mahitabo sa imong life. That means, sigala, ang revival mahitabo if somebody ask for revival. If somebody prayed for revival, if somebody prayed nga ma-revive ang iyahang life, magsugod sa iyahang family, magsugod sa iyahang personal life, and then it will extend to the church. Ato makita nga ang answer dahil higala sa revival nga mahitabo sa church, kung ang church mahimo nga praying church. Kung ang church, ang individual, mahimo nga prayerful sa pag-pray sa revival. Gani, gi-emphasize ko unsa ka powerful ang prayer. Ingon the greatest victories gained for the cause of God are not the result of labored argument, ample facilities, wide influence, or abundance of means. They are gained in the audience chamber with God when with earnest, agonizing faith, men lay hold upon the mighty arm of what? Of power. It was gained in the audience chamber with God. That's prayer. And then, usa ka quotation from Testimonies for the Church, volume page 346. At the sound of fervent prayer, what will happen?
Satan's whole host trembles. Amen? Igsoon, you see how powerful prayer is? Sa diha nga magsugod tag pray, Satan is in trouble. Si Satan mangurog na rin na siya, ha? Nganong ga-start naman sila pray? Because at the sound of fervent prayer, Satan's whole host trembles. Mangurog sila higala. And that's why Satan hates prayer. Because prayer initiates revival, prayer sustains revival, prayer nurtures revival, and prayer follows revival. Igsoon, do not just take for granted the power of prayer. Do not just take for granted kung unsa ka powerful or unsa ka privilege nato nga naatay prayer. I'd like to share this Berlin Wall. Ang Berlin Wall, mo ni siya ang wall nga nag-divide sa capital of Germany into west and east dito sa Berlin. Amo na makita din na sa screen, mo ni ang East Berlin, niya ang West Berlin. Kining East Berlin mo ni siya ang nahimo nga communist government, unya ang west part nga gitawag og GDR or German Democratic Republic, ang people nga nasa East Berlin naglong sila for freedom. Tungod kay kining wall nga nag-divide aning Berlin, mao na ang wall nga naay bawal nga kung mo cross ka na patyon ka sa mga communist. And so at that time, grabe longing ang East Berlin nga matagaan sila og freedom. And so at the year 1982, usa ka pastor, si Pastor Christian Farrer, tungod ani nga dilemma sa ilahang country, nag-initiate siya og prayer. Ang iyang gihimo, iyang giablihan na iyang church every Monday evening for prayer and discussions on freedom. Kini nga prayer session ni Galan ni dako, matag Monday, ni adtong October 1989, na ay 8,000 people nga nisulod sa iyahang church. Pero dili lang 8,000 ang nagpray. Tibuok nga Berlin higala na ay nearly 1 million people praying for freedom. And because of that prayer higala, daghan kaayo ga kahitabo. And then, on that historic night, November 9, 1989, ang head sa East Germany Communist Party nag-announce nga ang mga citizen dito sa German Communist Republic pwede na makakross sa border. Natubag ang ilahang prayer, tagaan sila higala og freedom. Gibawi na ang balaod nga dili ka pwede makakross, and then at that very day, daghan ang nanagan dito sa border, dito sa wall. Kay ang wall nga ilahang giilang nga mooy nag-separate, mooy naghatag og separation. Dili na siya wall nga naghatag og separation, but it's already broken down. Unya nagsigsagit ang mga tao. Freedom, freedom, freedom. You know, unsa ang nagpa-break anang nga wall? Prayer. Ang pag-ampo ang nag-break ana nga wall. Before I close higala, so sama aning Berlin Wall, nga siguro mooy nag-separate sa ato ang relationship sa Ginoo. Nga mooy hinungdan nga dili makahatag og tinud-anay nga paggamit ang Holy Spirit sa atong life because of these walls. Maybe we have 4 spiritual Berlin walls nga kinahanglan ma-broken down. And I'd like to share to you 4 spiritual Berlin walls nga kinahanglan mawala sa atong kinabuhi. And the number 1 higala, the wall of pride. This is one of the major problem nga naa sa God's people. This is the problem nga dili muhatod nato sa pag-accept sa Holy Spirit. It is the problem nga gusto ka muhimo lang sa imong own. Gani ingon ang Biblia ang pride. Proverbs 11 verse 2 leads to disgrace. Pride, according sa Proverbs 13 verse 10, leads to arguments. Pride goes before destruction. Sa Proverbs 16 verse 18. And the same verse, pride goes before destruction. Sa Amazing Grace 297, paragraph 2, ingon siya, pride and the love of the world are the snares which are so great a hindrance to spirituality and a growth in grace. Another nga quotation sa Sons and Daughters 301, paragraph 4, pride feels no need and so it closes the heart against Christ and the infinite blessings He came to give. There is no room for Jesus in the heart of such a person. So grabe nga problem ang pride. And this pride, ang wall of pride, kinahanglan ma-broken down through the Holy Spirit.
Kinahanglan mahumble ang mga people of God before the Holy Spirit can use them mightily. The Holy Spirit cannot use us if we are boastful, if we have pride, if we follow this self nga naa kanato. Proverbs 10 verse 23, pride ends in humiliation, while humility brings honor. So number one, nga wall nga kinahanglan ma-break is the wall of pride. Number two, the wall of gossiping, or ato nang giterm karon sa atong panahon. Unsa gali na karon? Marites. We are in the world nga puno o gossip. Daghag mga fake news. Daghan kay mga istorya-istorya. Proverbs 11 verse 13 and sa New Living Translation ingon siya, a gossip goes around revealing secrets, but those who are trustworthy can keep a confidence. Amen? Ang gossip higala, magsigigid nag libot-libot, magsigig sulti kung unsa, ipangsulti ang mga sikrito. Proverbs 16 verse 8, ingon siya, gossip separates the best of friends. Tinuod or dili? Yes or no? Ang gossip ba nag-separate sa pinaka-best friends? Oh yes. So gossip is a problem nga mo hinungdan nga naay separation sa imuhang isig katao. Gossip is a problem nga kinahanglan ma-break, mawala sa atong life. It's instead, we should share the truth. Experiences nga mag-ignite sa atong life nga mahimo nga faithful diha sa pagpangalagad. Sa Adventist Home 441 paragraph 1, the spirit of gossip and tale-bearing is one of what? Satan's special agency to sow discord and strife, to separate friends, and to undermine the faith of many in the truthfulness of our positions. So ato nakita nga kinahanglan ang wall of gossip ma-break so that revival can penetrate sa atong mga life. Number 3, the wall of anger. Proverbs 19 verse 11, people with good sense restrain their anger. They earn esteem by overlooking wrongs. Another verse, Ecclesiastes 7 verse 9, don't be quick-tempered, for anger is the what? Is the friend of fools. Ato makita, usahay di magid malikayan nga maglago ta, masuko ta, dali kita masuko higala. But the Lord advises us, be temperate, self-control, one of the fruit of the Holy Spirit. And I believe ang mga Kristiyano nga nag-strive ng mga lagad sa Ginoo na ay self-control. Amen? Na ay self-control. Mind and Character and Personality 516 paragraph 1, volume 2, ingon siya, those who at any supposed provocation feel at liberty to indulge anger or resentment are opening the heart to Satan. Di ba, daghan kay tag mga times nga makayaw-yaw ta, and natay mga time bomb, natay mga spiritual grenade. Unsa man nga spiritual grenade? Kining spiritual nga granada higala, kana bitaw, kabantay mo sa granada kung imuhang makuha ng pin, mubuto. Usahay sa atong pagkinabuhi, matandog lang ta, makuha lang ng pin sa tuwa, makuhitad lang tagamay. Mubuto din ta sa kalagot. Gani naapod tay gitawag higala nga spiritual nga machine gun. Ratatat kayo ta, every day ratatat kayo ta. Naapod tay gitawag higala nga spiritual time bomb. Kapag mo sa spiritual time bomb, ihapan nimo, 1, 2, 3, ahataman. Maabot gali nag 3, boom, mubuto. Naatay spiritual time bomb. Naatay spiritual nga granada. Naatay spiritual higalang nga machine gun. And all of this needs to be broken down. Kinahanglan mawala na higala so that the Holy Spirit can work sa atong life aron ang imuhang ratatat nga mga painful words, mahimo na siya nga ratatat for God's glory. Amen? Mahimo na siya nga magratatat kang magsigig share sa pulong sa Ginoo. Apa kanindot bagudana? And ang imuhang spiritual time bomb ma-change higala nga you will talk the love of Jesus ngadto sa mga tao nga imuhang gusto maluwas.
that needs to be broken down. And ikaw pat ang last, the wall of lukewarmness needs to be broken down. Ingon din he, so then because thou art lukewarm and neither cold nor hot, I will spew thee out of my mouth. Sa usa ka komentary higala ani nga verse ingon siya. Bible commentary 963 paragraph 6, half-hearted Christians are worse than infidels, for their deceptive words and non-committal position lead many astray. The infidel show his colors. The lukewarm Christian deceives both parties. He is neither a good worldling nor a good Christian. Satan uses him to do a work that no one else can do. Unsa ka dangerous ang lukewarm higala, lukewarmness? You are deceiving both the worldlings and the Christians. You are not a good worldly person, and you are not also a good Christian. Mo na ang condition sa lukewarm. You think you're good, you think you're fine, but you are deceiving these both parties, the worldly and the Christian. And so higala ingon ang atong Ginoo, I will spew thee out. But here's the good news. Even unsa ta ka lukewarm karon, even unsa atong giagian nga pagka-lukewarm higala, God can help us through the promised blessing of the Holy Spirit. Matambalan ta ni ining pagka-lukewarm through revival, pinaagi sa iyang balaan nga espiritu. Amen? Pinaagi sa iyaha nga himuon sa atong life. If we are willing nga atong ipa-break down kining tanan nga mga Berlin walls sa atong life, dili lang siguro 4 ang imong nakita sa imong lives, daghan siguro ang mga walls imong nakita nga kinahanglan nga imuhang gusto i-surrender sa Ginoo. We need to accept Christ. John 1:12, but as many as receive him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Another nga counsel, John 15 verse 4, abide in me and I in you, as the branch cannot bear fruit of itself unless it abides in the vine. Neither can you unless you abide in me. Ingon ang Ginoo, if you want revival, abide in me. If you want revival, accept me. Tagai kog luna sa imuhang kasing-kasing. Remove all those walls. I-surrender to tanan nga mga walls. Aron akong Holy Spirit maka-work powerfully sa imong life. As I close, si David Livingstone, I'd like to share this story before I close. Usa ka missionary. But before ni siya nahimo nga missionary zone, ay usa ka missionary nga niadtog Africa. Pag-abot niya sa Africa, nakita niya ang need of missionaries sa Africa. So nibalik siya sa Scotland. Pagbalik niya sa Scotland karon, iyahang gi-share sa iyang church. Ingon siya nga the African community kinahanglan og missionary. Kinsa man ang moadto ninyo? Ang naa sa kanang lingkuranan sa iyang iglesia, mga tigulang, mga elderly. So na-disappoint kay siya nga, dili naman ni kalakaw ni mga tigulang, dili naman ni makaadto dito, but he still continued sa pag-invite ka kinsa ang muadto sa pag-missionary sa Africa. And then naay usa ka gamay nga bata dito sa piano, tig-assist sa piano, niingon nga, ako, muadto ko. And that boy is Dr. or si David Livingstone. And then gi-advise si David Livingstone nga, kung gusto ka mag-missionary pag-adtog Africa, then kinahanglan mo kuha ka og medical course. Kay mo na need kay sa Africa. So kuha tong advice ni David, nag-eskwela siya and then nahuman siya pagka-doctor and then niadto siya sa Africa. Nagtrabaho si David Livingstone, grabe ang iyang pagpaningkamot nga ang usa ka community nga tribe dito sa Africa, madala gid niya kang Kristo. But sa iyang pagtrabaho, pag-missionary dito higala as a medical missionary, niabot sa point nga ang chief sa usa ka tribo nagpadala og sulat kang Dr. David Livingstone nga patiyon siya og ang tibuok nga naa ato nga village. And so grabe ang pag-ampo ni David Livingstone. Ang iyang nakita, ang rason nga nung gusto siya patyon kay tungod sa iyang diary. Ang iyang diary higala puno kay pag-ampo. Lord, help us. Lord, protect us. Lord, lead this person to you. Dala sila sa imuha nga presensya. And sa moto ang hinungdan nga nung gusto siya nga patyon. Later, pila ka mga years ang nilabay, wala gyud ni adto dito nga patyon siya. And then kining chief dito sa tribo higala na introduce ngadto kang Kristo og nahimo nga nabautismuhan. Nahimong Kristiyano.
And then ang tibuok nga village nahimo silang Kristiyano through the work of Dr. David Livingstone. Pagkahuman ni Gala, nagtagbo si Dr. David Livingstone og ang kadtong chief og iyang gipangutana. Naka-receive kog sulat sa una nga imuhang patyon ko og tibuok nga community. Ingon ang chief, nganong wala ingon si David Livingstone, nganong wala mo man anhi, nganong wala man ni anhi nga patyon. Ingon siya nga, no, we did. Ni anhi mi. Ha? Ni anhi mo? Yes, ni anhi mi. Unya, nganong wala man mi namatay? Ingon din tong chief, pag-anhi na mo, na ay 39 giants in front of us. Na ay 13 giants in front of us mo nang wa mi nagpadayon kay dagko kadyo dili na mo kaya. And so si Dr. David Livingstone, iyahang gi-share ni nga story ni balik sa Scotland, iyahang gi-share sa iyang church. Pag-share niya sa iyang church, this is what happened. Iyahang gi-share ni nga story. Nangutana ang usa ka elder dito, ingon siya nga, Dr. David Livingstone, pwede mahibalaan unsa to nga date? And pagtanaw sa date higala, iyahang gitanaw pud sa diary sa iyang church. And then at that exact date, maupod ang date nga nagpray dito sa church sa Scotland, 39 individuals. Na ay 39 giants nga nagatubang, nagprotect kang Dr. David Livingstone, kay na ay 39 individuals nagpray sa iyang church sa Scotland, the same number. It's not a coincidence. Higala, when prayer becomes the lifestyle of the church, miracle will become our lifestyles. Higala, usahay di ta maka-experience of miracle because we don't value prayer enough. What if? Let's start praying. What if? Let's start valuing this privilege of prayer. I believe revival will come personal sa itong life and even ma-influence ang church ni ini nga revival. Amen? Igsoon, let's make God our priority. Prayer works, revival will happen the moment nga atong himuon nga lifestyle ang prayer. Let us pray. Dear Heavenly Father, thank you for what you will do, for what prayer can do. Thank you that you will revive us, that you will answer our desire. Nga as a church, as a Christian, mahimo mi nga magbagabaga sa among pagpangalagad diha kanimo. And that when prayer becomes our lifestyles, miracles will follow as our lifestyles. Please, loving Father, help us nga mo-increase ang among desire for prayer. Mo-increase ang among desire for mission work. Mo-increase ang among desire for Bible study. Mo-increase ang among desire to look upon Jesus, the author, the finisher of our faith. This is all we ask. In Jesus' name we pray. Amen.